Welcome back! Ngayon ipapakita ko sa inyo ang isang comedy fantasy film kung saan ang isang lola, misteryosong nagbalik sa kanyang katawan noong siya'y dalaga pa. Si Oh Malson ay matandang biyuda. Nakatira kasama ang anak niyang propesor, si Hyun Chul, manugang niyang si Aija, apong si Jiha na nasa banda, at ang apong si Hana. Maaga siyang nabiyuda at mag-isang pinalaki ang anak. Nagsumikap sa trabaho para mabuhay sila. Ngayon, matigas ang ulo, pakialamera at walang hiya. Laging nakikialam at nakikipagtalo. Stress na stress si Aija, may depression at iniinom na gamot. Buti na lang, nagtatrabaho rin siya sa cafe kasama ang kaibigang si Mr. Park. Lagi ring dumadalaw si Okja na tingin niya ay malandi. Lagi silang nagtatalo. Ngayon, ininsulto siya ni Okja at nilandi si Mr. Park kaya sinugod siya ni Malsun. Medyo bayolente pa. Pinaghiwalay sila ni Mr. Park pero nasaktan siya. Pag-uwi niya, pinagalitan siya ng anak niyang si Nayang. Lagi raw siyang nasasaktan dahil kay Malsun. Dumating si Malsun na may purple na payong at sinagot si Nayang dahil sinisigawan ng ama. Ayaw pa rin humingi ng tawad kahit pinakiusapan siya. Bago umalis, iniwan ni Malsun ang peaches. Sinundan naman siya nito at inalok na ihatid siya. Hindi maintindihan ni Nayang kung bakit close si Malsun sa ama niya, gayong di alam na allergic ito sa peaches. Samantala, sa isang TV studio, nadismaya si Seungwoo sa auditions. Lahat ng banda pare-pareho, puro forma lang. Kulang sa puso ang pagkanta. Sabi ng assistant niyang si Suyon, wala pa sa mga bata ang soul. Dapat matandang ghost singer at pa-lip sync na lang. Kinabukasan, pinapagalitan ni Malsun si Aija sa luto. Habang si Jiha ay palihim na lumabas para sa audition, nahuli siya ng dalawa. Pinagsabihan na mag-aral muna siya. Pero inawat siya ni Malsun, binigyan ng pera si Jiha para ituloy ang pangarap. Sinabi ni Aija na siya ang dapat magdesisyon sa mga anak niya. Pero hindi siya pinakinggan ni Malsun. Bakit daw siya stressed? Nasa bahay lang at kumikita ang asawa. Mas madali raw ang buhay niya kumpara noong pinalaki ni Malsun si Hyunchul na mag-isa. Hindi naging maayos ang audition ni Jiha. Magaling ang banda. Pero sintonado ang bokalista. Puyat at di tumitigil sa yosi. Nung sinita ni Jiha, basta na lang siyang nag-resign. Pagsapit ng gabi, pag-uwi ni Malsun, nakita niyang nakahandusay si Aija sa sahig. Dinala agad sa ospital. Pagkatapos operahan, sabi ng doktor kailangan ni Aija ng tahimik at walang stress na paligid. Kinausap ni Hyunchul ang mga anak, baka dapat dalhin si Malsun sa home for the aged. Pumayag si Hana, pero tumutol si Jiha. Narinig ito ni Malsun, masakit man. Tinanggap niya para kay Aija. Nangako si Hyunchul, kapag gumaling si Aija, pauuwiin siya. Tinanggap ni Malsun, pero mabigat pa rin ang loob niya. Tahimik siya sa cafe at lalo pang nasira ang araw niya nang lapitan siya ng babaeng galit na galit. Nawala raw ang restaurant nila dahil sa kanya. Matagal na raw yun, noong mag-isang ina pa lang si Malsun. Tinulungan siya, pinatira at pinakain. Pero ang kapalit, ninakaw niya ang sikreto nilang recipe at nagtayo ng sariling kainan. Umalis si Malsun para iwasan ang gulo, pero sinugod siya ng babae. Pero di lumaban si Malsun, si Mr. Park ang namagitan. Habang hawak ni Mr. Park ang babae, sinabi ni Malsun, ginawa lang niya ang lahat para sa anak niya. Umiiyak si Malsun sa hintayan ng bus nang tawagan siya ni Jiha. Niyaya siyang ilibre ng hapunan kasama ang banda. Pumayag siya, magkikita sila sa istasyon. Pero bago yon, napadaan siya sa studio na may litrato ni Audrey Hepburn. Pumasok siya para magpalitrato, pangaltar pag namatay na siya. Sabi ng litratista, papabatain siya ng 50 taon. Pagkatapos, sumakay siya ng bus, nilapitan siya ng 3 binata, naguluhan siya hanggang sa makita ang refleksyon niya. Nagulat, bumalik ang katawan niya sa edad 20. Dumaan siya sa pharmacy, humingi ng pampakalma. Naalala niyang may usapan sila ni Jiha. Pagdating sa istasyon, di siya makalapit sa apo, natatakot dahil sa bago niyang anyo. Tinanggihan ang tawag ni Jiha. Binalikan niya ang studio, pero wala na ito. Restaurant ang nakapwesto at 10 taon na raw ang may-ari doon at di pa raw nakarinig ng photo studio sa paligid. Di siya umuwi kinagabihan, kinabahan ng pamilya at si Mr. Park. Pero sabi ng pulis, masyado pang maaga mag-report. Sa community center siya natulog. Pagkagising, napansin niyang wala na ang sakit-sakit ng katawan niya. Nakita niya ang matatanda roon, ayaw na niyang maging ganun muli. Kaya nag-shopping siya ng damit at nagpagupit gaya ng kay Audrey Hepburn gamit ang perang kinuha sa ATM. Pumunta siya sa bahay ni Mr. Park at inupahan ang bakanteng kwarto. Sabi niya ang pangalan niya ay Audrey, maling bigkas ng Audrey. Pagkatapos, dumaan siya sa bahay nila at nag-iwan ng sulat sa pinto para sabihing ligtas siya.
Kinabukasan, nagpunta siya sa cafe ni Mr. Park. Napansin niyang puro matatanda ang mga naroon. Pagkatapos ng mapangit na kantahan ni Okja sa karaoke, kumanta si Malsun at nagpakitang gilas. Ramdam sa boses niya ang emosyon. Nakita ito ni Jiha na dumaan para kumustahin ang lola niya. Nakarinig rin si Seong-woo at Suyeon na naghahanap ng bagong talento, kaya pumasok sila sa cafe. Nang matapos siyang kumanta, nagpalakpakan ng lahat, pero nagmamadali siyang umalis. Baka makilala siya ni Jiha. Hinabol siya ni Jiha at Seong-woo para alukin ng trabaho, pero nawala na siya. Kinagabihan, dumalaw si Jiha sa bahay ni Mr. Park at nadatnan si Malsun. Niyaya niya itong uminom. Inalok siyang maging bokalista ng banda. Pumayag si Malsun dahil ayaw niyang makitang malungkot ang apo niya. Kinabukasan, nakilala ni Malsun ang banda at natakot siya sa kanta at itsura nila. Para sa kanya, puro ingay lang yon. Mas bagay ang masayang tugtugin. Ayaw man ng banda sa ideya niya. Napapayag sila dahil sa charm niya. Tumugtog sila sa parke at tuwang-tuwa ang mga tao na puno ng pera ang tip jar. Makalipas ang ilang araw, tumugtog sila sa isang bar. Naka-cute outfit na rin ang banda tulad ni Malsun at nagustuhan sila ng lahat. Isang gabi, nakita ni Seong-woo si Malsun na nakikipagtalo sa tren. Sinundan niya ito, pero agad siyang napansin ni Malsun at inakalang stalker siya. Pinagalitan siya ni Malsun at lumayo, pero hinawakan siya ni Seong-woo sa balikat upang mag-usap. Nadulas ang blouse ni Malsun kaya umiyak at sumigaw siya. Saka nagsumbong sa pulis na niyurakan siya ni Seong-woo. Inaresto si Seong-woo at nang makalayo na sila, ngumiti si Malsun. Halatang pinaglalaroan lang niya ang sitwasyon. Kinabukasan, pumunta si Malsun sa bahay ng pamilya niya, dala ang purple na payong dahil inimbitahan siya ni Jiha para mag-lunch. Mas maayos na si Aija at magiliw, pero bastos si Hana. Sabi ni Jiha, impluwensya raw ng lola nila. Medyo nasaktan si Malsun. Habang hinihintay ang lunch, humiling siya ng tour at napapayag si Jiha na ipakita ang kwarto ng lola. Una, kunwari lang siyang interesado, pero nang tawagin si Jiha ni Aija para tumulong sa kusina, sinamantala ni Malsun ang pagkakataon para halughugin ang aparador at hanapin ang selyo niya. Kailangan niya yon dahil nablock ng pamilya niya ang debit card niya. Samantala, nasa presinto sina Hyun Chul at Mr. Park, pinapanood ang CCTV footage kung saan may gumagamit ng debit card ni Malsun sa ATM. Hindi kita ang mukha dahil natatakpan ng purple na payong. Akala nila, dinukot si Malsun. Hindi nagsalita si Mr. Park pero nakilala niya ang payong. Habang kumakain ang pamilya, dumating si Hyun Chul. Nakasanayan ni Malsun na batiin siya, kaya napatingin ang lahat. Nagkunwaring pupunta sa banyo si Malsun at mula roon, pinanood ang pamilya. Hindi kumakain si Hyun Chul dahil sa dinadala niya. Kinabukasan, minanmanan ni Mr. Park si Malsun para tiyaking siya ang may hawak ng payong sa CCTV. Nang umalis si Malsun, pinasok niya ang kwarto nito at nakita ang pustiso at lumang sapatos. Samantala, walang pumapasa kay Seong-woo hanggang dumating si Malsun at ang banda. Agad silang inalok ng kontrata na tinanggap naman nila. Pag-uwi ni Malsun, nakita niyang nakasabit ang bag ng pustiso niya sa sampahan. Sinubukang paluin ni Mr. Park si Malsun pero siya pa ang napuruhan at tinalian. Hindi pa rin siya tumigil. Akala niya pinatay niya si Malsun. Hiniling pa niyang patayin siya dahil di raw siya mabubuhay nang wala si Malsun. 13 anyos siya nang mamatayan ng magulang. Inampun siya ng pamilya ni Malsun at ang nangiti nito ang nagpapalakas sa kanya. Naawa si Malsun at ngumiti. Tinanong niya kung bakit di siya nakikilala. Pagtingin ni Mr. Park, doon lang niya napagtantong si Malsun pala ito. Kinabukasan, nagkita sila sa cafe at nag-usap. Ikinuwento ni Malsun ang nalalapit nilang concert, katuparan na ito ng pangarap niyang maging sikat na singer. Nagbiro si Mr. Park, pero corny, kaya pinakain siya ni Malsun ng yelo. Napansin ito ni Okja sa kabilang mesa at inakala niyang may batang girlfriend si Mr. Park. Pagkatapos, nakiusap si Malsun na tulungan siyang huwag ng alalahanin ng pamilya niya. Kaya inimbitahan ni Mr. Park sina Hyun Chul at Aija at sinabing maayos si Malsun. Pinaliwanag niyang tinutupad ni Malsun ang matagal ng pangarap at kailangan na ulit gumana ang debit card niya. Samantala, nasa community center si Nayang habang sinisiraan ni Okja ang tatay niya. Anyay may karelasyong masyadong bata na baka habol lang ay ari-arian. Ayaw maniwala ni Nayang pero pag-uwi niya at nakita ang tatay niyang nag-ehersisyo. Kinabukasan, sinundo ni Mr. Park si Malsun, may dalang bulaklak at kunwaring cool. Pinagtawanan siya ng mga kabataan at kinutya rin siya ni Malsun pero sumakay pa rin ito. Maya-maya, dumating sila sa TV studio para sa unang live performance ng band. Buong damdamin ang pagkanta ni Malsun habang naaalala ang yumaong asawa, ang kanilang pagmamahalan at ang hirap ng pagpapalaki sa anak ng mag-isa. Umiiyak siya matapos ang kanta pero tuwang-tuwa ang mga manonood. Ilang araw matapos nito, nagpunta sa water park ang banda kasama din si Mr. Park.
Habang nasa wave pool, nadulas sina Malsun at Mr. Park sa malakas na alon. Nahimatay si Mr. Park habang iniligtas naman ni Seung-woo si Malsun at dinala siya sa lamesa para makapagpahinga. Gustong makilala ni Seung-woo si Malsun pero umiwas ito at sinabing saka na lang. Nahuhulog na rin siya kay Seung-woo. Napansin ni Seung-woo ang sugat sa paa ni Malsun. Nataranta siya nang makita ang kulubot sa balat sa paligid ng sugat. Nagdahilan siyang pupunta sa ospital at dali-daling umalis ng Park. Pag-uwi nila, sinubukan ni Mr. Park tusukin ang paa niya gamit ang karayom at muling nangulubot ang balat sa paligid ng sugat. Pumasok si Nayang at nadatnan silang parang may milagrong ginagawa. Hindi na nakapagtimpi si Nayang, hinila niya si Malsun palabas at itinapon sa bakuran. Sabay sigaw ng, "Lumayas ka!" Pinagtanggol ni Mr. Park si Malsun at nagtalo sila ni Nayang. Kaya umalis na lang si Malsun para hindi na makagulo. Gusto siyang habulin ni Mr. Park pero pinigilan siya ni Nayang. Kinabukasan, sobrang nag-aalala si Mr. Park kaya pinuntahan niya si Hyunchul at sinabi ang totoo. Pero hindi siya pinaniwalaan. Akala ni Hyunchul may demensya o depression siya kaya tinawagan ng doktor. Malungkot na umuwi si Mr. Park at nagkulong sa kwarto. Malungkot na iniisip si Malsun. Nang tawagan ni Seung-woo si Malsun, doon siya tumuloy sa apartment nito. Nag-dinner sila at matagal na nagkwentuhan habang nilalandi siya ni Seung-woo. Pero hindi niya kayang bumigay sa mas batang lalaki. Kaya tinagayan niya ito hanggang sa makatulog sa kalasingan. Samantala sa bahay, uminom muli si Aija ng antidepressants at naalala niyang pinagalitan siya ni Malsun noon. Kinabukasan, nag-record na ng unang single ang band pero may producer na nagsabing hindi bagay sa imahe nila ang mabagal na kanta, kailangan ng bagong composer. Nagalit si Jiha na siyang sumulat ng kanta at agad siyang umalis. Hinabol siya ni Malsun at ipinaunawa na para rin sa band ang desisyon ni Seung-woo. Inakusahan siya ni Jiha na sumipin kay Seung-woo. Pinaghahampas siya ni Malsun pero niyaya ring kumain at sinubuan pa. Maya-maya, nagkita sila ni Mr. Park sa parke. Nag-aalala si Mr. Park dahil wala nang balita sa kanya at kutob niyang may gusto na itong iba. Nagselos man siya, tinanggap niya basta masaya si Malsun. Binigyan niya ng peaches si Mr. Park at hiniling na alagaan si Okja. Ngunit sinabi niyang si Okja ay na ospital matapos mawalan ng malay dahil sa pagdurugo sa utak. Binisita ni Hyunchul si Jiha na gumagawa ng bagong kanta para sa band. Sinabi niyang maganda ang kanta at binati ito bago umalis. Napansin niya ang litrato ng band. Naghagilap siya ng lumang litrato noong sanggol pa siya at napansing kamukha ng babae sa band ang sarili niyang ina. Nagkita sa parke sina Malsun at Seung-woo. Nagtapat siya at tinanggihan siya ni Malsun dahil sa laki ng agwat ng edad nila. Akala ni Seung-woo masyado siyang matanda para kay Malsun. Pagkatapos ng tagpo, hinatid niya si Malsun sa ospital, binigyan ng hair clip at hinalikan sa noo bago umalis. Pumasok si Malsun para dalawin si Okja pero huli na ang lahat. Patay na si Okja. Sa sobrang sama ng loob niya, umalis siya nang hindi napansin si Mr. Park. Dumating ang araw ng palabas pero naipit sa traffic si Jiha. Dahil hindi gumagalaw ang taxi, bumaba siya at kinuha ang bisikletang pampubliko. Nagmadaling nagbisikleta siya sa mga kalsada. Dahil sa pagmamadali, nabangga siya ng truck at dinala sa ospital. Pagkabalita sa banda, gustong kanselahin ni Seung-woo ang performance. Pero tumanggi si Malsun. Gusto niyang marinig ng mundo ang kanta ni Jiha para gumaan ang loob nito. Tinuloy ng banda ang tugtog at naging matagumpay ang kanta. Pagkatapos nila, agad tumakbo si Malsun sa ospital at dumating sa tamang oras. Nalaman nilang AB ang dugo ni Jiha at si Malsun lang ang may ganon, kaya siya ang nag-alok. Nag-alala si Mr. Park at kinausap siya ng pribado. Paalalang babalik ang edad niya at mawawala ang pangarap. Pero mas mahalaga ang buhay ng apo niya. Pagbalik niya, si Hyunchul ang nasalubong niya. Narinig nito ang usapan nila. Inamin ni Hyunchul na alam niya ang totoo at hiniling na huwag na siyang magsakripisyo ulit gaya ng ginawa niya noon. Pero tumanggi si Malsun. Ayos lang daw tumanda basta kasama ang pamilya. Nagyakap silang umiiyak bago dalhin si Malsun sa operating room kung saan ibinigay niya ang dugo habang unti-unting tumatanda muli. Matapos ang isang taon, patuloy ang tagumpay ng band. Kasama si Jiha at si Hana bilang bagong bokalista. Palaging nanonood sina Malsun at ang mga magulang nila at mas maayos na ang samahan ni Aija at Malsun. Pagkatapos ng konsyerto, nakita ni Malsun si Seung-woo sa malayo pero pinili niyang huwag lapitan. Habang paalis na siya, napansin ni Seung-woo ang kaparehong hairpin na ibinigay niya noon, suot ng isang matandang babae. Natagpuan ni Mr. Park ang photo studio, ngayon ay may larawan ni James Dean sa bintana. Matapos magpakuha ng litrato, pinuntahan niya si Malsun sa bus stop at ibinunyag ang bago niyang batang mukha. Namangha ang mga kabataang unay ng ngutya, pero si Malsun lang ang tinitingnan niya.
Sumakay ito at pinagalitan siya sa di pagsabi na siya'y allergic sa peach.